Kumusta po kayo? Ayan, mag-August na po. At alam niyo na, pag August, sa mga Pilipino, may mga kasabihang Ghost Month. Huwag mo munang gawin. Yan, di ba? Ano ba ang Ghost Month, Oo, Ninya, no, Michael? malapit na ang Ghost Month. Ang Ghost Month ay isang tradisyon ng Buddhist at Taoist kung saan pininiwalaan na malapit ang mundo ng espiritu sa mga tao. Ito ay nagaganap tuwing 7th month of the lunar calendar. Ngayong 2026, tatapat ito ng August 13 hanggang September 11. Ang peak day nito ay sa August 27, araw yan ng Webes. Ayun. August 27, isulat yun na. Ang peak. Ano ibig sabihin pag peak Opo. August 27? Kawawa naman yung may birthday, Michael, ng Ay! August Oo. 27. Si AJ, birthday! Ito yung pinaka birthday na anak ko! Sandali po. Ilan taon na si AJ sa August? 2. Michael, paano ba yan? Oh, okay lang ba yun? Oo. Oo. For me, ang birthday o nagpag-celebrate ng birthday o kaarawan, hindi malas yun eh. Natapat lang na Ghost Month ang August 13 hanggang September 11. Taon-taon nagbabago to, Ninya, tsaka Miss. So when you say peak, ano ba ang aasahan natin? Like, for example, sa magba-birthday, magse-celebrate ba siya? Syempre, di ba? Yung party ba niya, ipopostpone niya ng 28, ganon? Para sa aming mga magulang din yun. Oo. Siguro, Ninya, ang tama dito, pwede mag-celebrate ng birthday, agahan lang, wag na masyadong gabi. And then, celebrate in moderation. Yun ang tama. Wag excess. Wag Yeah. sobrang bongga. Oh, okay rin. Tipid. Okay, oo. Tipid. Oo. Okay. So, partner, Hindi. baka may tanong ka pa. Ay, hindi. Well, of course, noong Ghost Month, syempre, historically, Michael, bakit ito talaga mahalaga sa mga Pilipino? And at the same time, yung culture history natin with Filipino-Chinese, and paano na siya talaga naging wide practice ngayon amongst Filipinos? Oo. For Chinese community, tradisyon na talaga ito, especially ng mga Taoist at Buddhist. Pininiwalaan nila kasi, kaya tinawag siyang Hungry Ghost Month, meron silang ample time o isang buwan na pwede sila mag-roam around dito sa lupa kasi nga hindi maganda yung naging karanasan nila. Okay, kaya sila hungry, they are starving. Kaya papansinin mo, bawal ang mga major activities kasi naiinggit sila sa mga tao. Yun yung reason kung bakit siya tinawag na Hungry Ghost Month. Hindi baka mamaya wala na yung pagkain mo sa ref or yung pagkain na nilabas mo ay mawala, makainin. Or dapat ba mag-offer ka ng pagkain para hindi Yan. sila magutom? Paano ba? Yes, yan yung dapat pinakauna, nag-o-offer ng pagkain sa labas ng bahay. Bilang pag-honor din yun sa kanila sa mga wandering spirits at pag-alala sa mga namayapa na. But ang purpose nun kasi niya, para hindi na pumasok doon sa bahay natin, hindi na tayo guguluhin at gagambalain, kaya nag-o-offer sa labas ng bahay. So talaga pong mayroon kayong ilalagay na food. Like what Yes. food? Example. Pwedeng kanin, pwedeng may isda, pwedeng candies. Yung iba nga sinasamahan pa nila ng beer, tsaka ng sigarilyo. Ang ibig sabihin nun, yung mga hindi nila naranasan sa Gate of Hell, ito na yung time nila para hindi na kayo guluhin, kaya nag-aalay tayo sa labas ng bahay. And usually, Michael, ano yung mga practices na nililimitahan, mga iniiwasan pag ganitong panahon? Ipagpaliban muna siguro yung mga major decision nila sa buhay tulad ng pag-open ng bagong negosyo, paglipat ng bahay, pagpapakasal o signing ng contract. Pero pagpapansin yung MIGS, ang purpose lang nito parang maging maingat lang at panatilihing positibo ang pananaw. Hindi yung mabuhay tayo ng puno ng takot eh. Hindi yung ganon. Para maging mas maingat lang sa buwan ng August hanggang September 11. Oh, saan ba nanggaling yun? Saan ba nanggaling yun? Ay, naku, wag natin tong gawin kasi quote-unquote ghost month, baka delikado o kaya baka may masamang nangyari. Bakit nag-evolve na siya sa ganung klaseng paniniwala? For some, Oo. para sa iba. Inadapt na natin itong mga Pinoy kasi nga ito ay parte na ng Chinese culture at marami sa ating mga Pinoy ang Filipino-Chinese community dito sa Maynila at sa Quezon City kasi ito ay paniniwala ng Buddhist at Taoist talaga, Migs. So ano pa po yung mga payo ninyo ngayong Ghost Month dito sa Pilipinas, sa mga Pilipino nakikinig at nanonood sa atin ngayon?
Mga do's natin ang mga dapat gawin, siyempre magdasal at alalahanin ang mga yumaon na buhay, magpakita ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Siguro kahit hindi ghost month, sa pang-araw-araw lang niya, dapat gawin natin 'to. Ito yung sinasabi ko kanina, magsindi ng insenso, mag-alay ng pagkain bilang paggalang at handog sa mga wandering spirits. Meron bang maaring mangyaring masama? Anong mangyayari masama if you don't? Let's say, nakalimutan ko mag-alay ng pagkain or sindi ng insenso. Oo. Parang parang hindi siya automatic na merong hindi mangyayaring maganda sa iyo. Siguro later, after a year, kapag hindi mo nasunod 'to, may mangyayari or epektong hindi maganda sa iyo. Pero ito yung sinasabi ko kanina, hindi ito panahon para matakot or mag-stop ka sa ginagawa mo kung ano yung talagang karaniwan na ginagawa mo sa araw-araw. So, Michael, no, usually in your practice as a feng shui expert, ano yung mga karaniwan mong, kumbaga, concern siguro? Ano yung mga nilalapit sa'yo? And usually, ano yung mga paraan, di ba, para ma-address yung mga pangangailangan na yun? Oo, tuwing ghost month ang lagi nilang tanong kung ano yung mga hindi dapat gawin or mga activities na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Pero ang laging tinatanong dito yung when it comes to celebration ng birthday, pagpapakasal, pag-sign ng contract, pagbili ng properties, ito yung tinatawag namin as a feng shui practitioner, nagkakaroon kami ng date selection. Kasi hindi pwedeng huminto tayo ng isang buwan at magstay tayo sa bahay. Siguro ang tamang tawag dito, right timing kung kailan mo execute yung major activities mo sa buhay. Paano naman yung mga nagnenegosyo? 'Di ba? Hindi naman natutulog eh. Dapat 24/7 kang nagnenegosyo. Ano rin yung mga common na siguro watch outs lang yung mga dapat tingnan, pero at the same time dapat tuloy pa rin ang buhay. Oo. Papansinin mo sa Chinese-Filipino culture at sa mga negosyante, nag-o-offer sila sa labas sa first day, yung peak day, tsaka yung last day, yung August 13, August 27 at saka September 13. Papansinin mo, naglalatag sila, nasa pinggan yon, may mga pagkain yon, may insenso. Ibig sabihin nag-o-offer sila para hindi intrude yung negosyo nila sa loob. Ano mga misconception, Michael, tungkol dito? Sa Oo, ghost month? marami Sa tayong pagpapractice ng tabu. ghost month? Oo, maraming tabus akong nababasa na ganyan na kunyari pagsasampay ng gabi, paglalakad ng gabi, so pagsusuot ng itim, dapat pastel color lang ang suotin, marami. Pero pagpapansinin mo, Migs, parang ang purpose lang naman talaga nito to remind us na mas maging maingat kasi sinasabi nila ang 7th lunar calendar, mataas ang negative energies, mataas ang aksidente at insidente. Pero ang purpose talaga for me as a practical, para guidance lang ito, mamuhay tayo ng walang takot dapat. Yun nga, no? Oo, Kasi may kasi mga nagre-react rin dito eh. Wala pong ghost, sabi, dahil tinatakot mo lang ang sarili mo. Ano po ang iyong reaction dyan? Yan po ay mula sa ating avid viewer actually na si Estrella Garcia. hello, tita. Oo, maganda yung comment niya na meron tayong hindi nakikita at merong iba nakikita. Siguro, igalang natin yung paniniwala ng bawat isa. Kung naniniwala ka, sundin mo yung tradisyon ng may pag-unawa, hindi lang dahil takot ka kaya ka sumusunod. Kung hindi ka na maniniwala, so respeto pa rin ang mahalaga. At the end of the day, ang pagiging mabuti, maingat at mapagbigay ay makakatulong sa lahat, anuman ang paniniwala ng bawat isa. Opo. Si Dennis Alejandre, sabi niya tuwing August daw, nakaugalian na po namin na maglagay ng walis tingting sa likod ng pinto para daw po yon sa mga wanted at bisita. Bakit yung walis tingting? Parang winawalis mo siya palabas, ganon? Siguro ninyo ano na yun, no? Parang pamahiin sa ating mga Pinoy sabi-sabi. Very common nakikita ko sa Pinoy kapag August or Ghost Month, naglalagay sila ng asin rather than paglalagay ng walis tingting sa likod ng pintuan. Oh, okay. Kasi, teka, yung asin, so maglalagay. Parang ano yun parang talagang sa pamahiin yun, nilalagyan nga nila. Sa Pilipino yun, so hindi yun sa Taoist or Buddhist na sinasabi nyo na history talaga ng Ghost Month. So, ito ay Pilipino na ang nag-imbento, yung paglalagay ng walis tingting at asin sa likod ng pinto. Oo, Ninya. Tama. Yun So, na. yung iba naglalagay talaga ng asin, yung iba naglalagay ng bawang. But for me, practical yun, maglagay ka ng asin. Kasi it's a earth mineral po yun. So, sa feng shui practice, it tried to um,
deflect the negative energy sa bahay. Oh. Kaya pala nauso yung pink salt. Ano ba yung parang lamp? Yun ba Oo, yun? the Himalayan Binibigay pink sa salt. akin nun Yes. yung para siyang pink salt, tapos parang rock, tapos Oo. para siyang lamp. Ginawa. Lamp. Oo. Yun ba yun, pang-alis ng negative energy? Oo. Sa kwarto yun nilalagay usually ninyo, the Opo. Himalayan salt lamp. Oo. So, tinatry niyang i-absorb yung negative energy dun sa kwarto mo. Ayun, Yun Himalayan pala salt. yun. Oo. Sarap din yun. Oo, masarap rin yun sa pagkain. Sa pagkain. O binabati ko lang, no, shoutout lang sa ating mga kapamilya. Siyempre, ating cameraman na si Noel Napone. Nakikinig ang kanyang asawa na si Mary Grace Napone at si Mary Joy Miliamina dahil very interested nga sila, no, sa topic na ito na Ghost Month. May tanong din dito, Ate Nins. Tanong ni Rel, safe bang? Meron siyang balak. Oo, may balak. Magpa-makeover. Yan. Safe daw ba? Oo, tama. Ano po ang mga ibang beauty tips? O syempre, baka may beauty tips Oo nga. ngayong Ghost Month. Michael? Siguro walang beauty tips. Siguro yung pagsusuot lang ng light color or pastel color. Siguro it-trends sa fashion na po yun. Pero when it comes to beauty tips, wala po akong alam at hindi po ako expert sa ganyan. Hindi, baka may mga balak nila magpa-haircut, magpa-makeover. Do you discourage it muna? Wag muna ngayong August at baka maging mali, di ba? Magkamali. At pagsisihan mo ang iyong makeover. Siguro meron pa tayong ample time. Kunyari gusto mo magpa-haircut from August 1 bukas hanggang August 12, pwede mo na siyang gawin para yung August 13 ready ka na. Wala ka na mga ganun na gawain niya. Light moment lang. Naalala mo ba yung One More Chance, Ate Nins? Yung character ni Bea Alonso Oh, na yes, si si Basha. Basha. Di ba? Oo. Nagpa-makeover siya doon. Oo. Nung August ba yun? After Hindi, a break, after after a a break-up. Ay, Huwag hindi. naman sana may mag-break. Ganun naman, partner. Pag may nag-break, ay usually yung lalaki biglang nag-workout, nakasando. Yung babae nakabikini sa beach. Why not? Oh, why not? Celebrate Di yourself. ba nagbago yung buhok doon ni Basha? Di ba? Oo, na Nagpa-short umikse. hair, umikse. Total different look. Oo nga eh. Oo, hindi naman Wala siya nakabikini sa beach. Speaking of, tanong ni Abby, lucky ba ang pagde-date ngayong Ghost Month? Ayun, Ayun. konektado. Oo. Siyempre, ang sasagot ko dyan sabihin ko, oo. Kasi siyempre, ang pagdi-date o pagkakaroon ng relationship, positive energy to, young energy ito. So, hindi tayo nag-a-accept ng negative energy. But for me, dating, okay lang yan for Ghost Month. Pero kung may i-ghost kang i-date mo, yun. Bawal siguro yun niya. Ayun, exactly. Ito ang tanong ni Irish Remigio. Ngayong Ghost Month ba? Uso pa rin ang ghosters sa pag-ibig? Ano po masasabi nyo Wag dun sa mga naman. nanggo-ghost pagdating sa pag-ibig? Siguro niya, no, pag ganyan na, ugali na to ng tao, wala na tong kinalaman sa Ghost Month. Well, Ay, oo. oo. Speaking of ugali ng tao, di ba nagdedepende din sa ugali ng tao ang yung zodiac sign? Connected ba ang zodiac sign, Michael, sa Ghost Month? Walang direktang kinalaman sa feng shui ang astrology at ang Ghost Month. Magkaiba silang konsepto. So ang Ghost Month, ito ay tradisyon o paniniwala ng Taoist at Buddhist, pero ang ugali ng tao, when it terms to feng shui astrology, magkaiba sila. Magkaibang usapin po. So it's totally different. Kasi akala nga nila may connection nito sa astrology, so wala. Wala. Oo, it's like a belief dahil Totoo. sa iyong relihiyon, parang ganon. Yes. Oo, 'di ba? So okay, so respeto lang sa bawat relihiyon. Oo. All right, si si Julius Bangalando, nanonood raw po siya sa atin at watching from Camarin, Uy, North Caloocan Nandun City. siya sa Caloocan nung nakita Oo nga natin. eh. Nagpa-selfie. Hello, Tapos sabi niya, Sir, Julius." ako si Julius, yung laging yung taga-Camarin. Nagte-text. Oo. Oo. Pa-selfie siya. Oo. Okay, and ito naman, Ito, may tanong Ano ako, ito? no? Meron bang mga practice, Michael, na kapag mga outdoor performance, merong mga iniiwang bakanting mga upuan? May ganun ba? Oo, parang yung pinaka-common practice, ang tawag dun the Chinese performing arts, merong getai. Ang ginagawa nila, merong vacant seat sa harapan kasi
yun yung kailangang manood yung mga wandering spirits. Kaya paniniwalaan naman, in our modern society, pag manonood daw ng sine, dapat vacant seat din yung harapan. Kasi manonood din ng sine, ang tinatawag nilang ghost. So, Kumbaga paniniwala lang siya. parang courtesy or Oh, respect. okay. Pagdating sa travel, sa pagbiyahe, Oo, lagi nilang sinasabi bawal mag-travel pero tulad ng sinabi ko hindi pwede tayong mahinto. Siguro ang tama lang dito, be very cautious, maging maingat lang kung magta-travel. Avoid natin yung pag-travel sa gabi, pagpunta ng gubat, pagsiswimming sa gabi. Papansin mo lahat, it's all about being very cautious lang ngayong August hanggang September 11. Curious ako, no, syempre, no, pagdating sa, just at least from your observation, pagdating nga sa mga major purchases, investments, sa pagdenegosyo din siguro, may mga kailangan ingatan. Pero sa observation mo ba, Michael, meron bang mga ibang mga industriya na nagbe-benefit during Ghost Month? Siguro ang lagi nagbe-benefit at hindi mawawala diyan pag Ghost Month, especially kung ano yung mga hinahain or hinahanda. Ang food industry, same pa din kasi laging nagpe-purchase kung ano yung mga food na dapat nilang i-offer. Eto may question po dito. Kapag hindi raw niya, for example, pagdating sa business, ay hindi niya sa stop yung, for example, signing of contracts or mga ganun po, no? Meron ho bang mga precaution or mga remedy para ma-minimize daw yung risk pagdating sa negosyo? Ninya wala tayong antidote para doon. Ang tamang term natin doon, you can consult a feng shui practitioner for date selection kung kailan sila pwede mag-sign ng contract, kung kailan nila pwede execute yung mga major activities nila sa buhay. Okay. And ito, last na yung sa lighting and space adjustments daw. Are there any mga specific areas raw, yung mga dark corner na areas na kailangan daw sigurong i-brighten or i-re-energize this month or bago pumasok yung ghost month? Yes, kasi pag walang movement, it is stagnant energy. So it's considered as yin energy. So dapat bago pumasok ang August 13, by August 12, malinis na yung bahay mo, nakapag-space clearing ka na, space cleaning din, and then nakapagbukas ka ng ilaw, bintana. So lahat po dapat yan, nakapagpalit na rin tayo ng bedsheet, kurtina. So lahat po yan dapat nagawa na natin, na-execute natin bago mag-August 13. Bakit po? We try to invite positive energy kasi niya rather than the negative energy. Ayun, yun pala yun. So what are the other negative energies para aware lang po tayo? Marami kasing klase ng negative energy, especially sa bahay. Especially siguro ugali na rin ng tao. Kapag laging mainitin ng ulo, so avoid natin yan, pakikipag-away, pagbibisyo sa season ng Ghost Month. So, ayan po yung mga negative energy na kinukonsider ko na nasa bahay natin. Ayun, ako maraming salamat, Michael de Mesa. Sa huli, meron pa ho kayong mensahe sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin tungkol po sa August, Ghost Month? Oo, Ninya, ang pinakamahalagang payo ko, panatilihin ang positive energy sa inyong sarili at tahanan at huwag kalimutang magdasal, do goods, maging mapagpasalamat, at iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng hindi magandang energy. Yun lang po at maraming salamat. Tama, good vibes lang tayo, no? Michael de Mesa, ang ating feng shui expert. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you.